Hi mga kamamshi! So samahan niyo ako ngayon at mamamalengke tayo para naman makapagluto ulit tayo at hindi na lang puro biling mga ulam. Sa kagaya ko nga mga mi na working mom ay bibihira na talaga tayo makapamalengke at makapagluto ng mga ulam para sa ating mga junakis. After pandemic nga mga mi ay natutunan ko na ding bumili ng mga lutong ulam kahit pang almusal namin ng mga anak ko. Dahil mula na nag-decide ako na magtrabaho ulit at bumalik sa real estate, eh limited na lang talaga ang oras ko mga mi. Dahil sa totoo lang naman talaga, sobrang time consuming talaga ang pagluluto. Lalo na at pumapasok pa tayo mga mi. Idagdag pa nga dyan mga mi na sobrang mamahal na rin talaga ng bilihin ngayon kaya mas makakatipid ka pa talaga pag ikaw ay bumili na lang ng mga lutong ulam. Pero syempre bilang isang nanay at may mga estudyante tayo, mas prefer pa rin natin talaga na ipagluto natin sila ng kanilang babaunin at kanilang kakainin sa araw-araw. At saktong-sakto mga mi, trending ngayon sa FB ang 1K meal budget ni Miss Neri. Kayo ba mga mi, nasubukan nyo na mag-meal plan na 1K lang ang budget sa isang linggo? Well, ako mga mi, oo. Kasi 3 ang anak ko, kaya kailangan ko talagang budgetin ng maayos ang aming meal plan. At hindi lang sa pamamalengke, kahit sa ibang mga bagay. Most of the time talaga, yung needs lang talaga namin ang mas pinaprioritize ko. Nandito na pala tayo sa gulayan mga mi, nang hindi natin namamalayan. Ito nga ang paborito kong ihuli kasama ng mga prutas pag ako ay namamalengke. At since sanay din talaga ako mag-budget at ako talaga namamalengke ever since the world began, talaga naman po no, talaga nababudget po natin yan. Kaway-kaway muna sa mga mamshi dyan na walang kahirap-hirap sa lagayan. Dahil collect lang ng collect ng mga ice cream tub pagka may buy one take one. Diba, nasatisfy na yung cravings natin sa ice cream, meron pa tayong forever na lagayan. Pero paalala, lagyan ng label ang bawat lagayan natin para hindi nagkakamali, lalo na pag nagmamadali. Ang dami ko nang dinaldal mga miss. So ano na nga bang nangyari sa 1K meal plan natin? Alam mo pang may pinamasahe pa ako pauwi niyan after kong mamalengke. Dati rin talaga mi ay nag-i-exceed ako sa budget every time na namamalengke ako. To the point na nasasacrifice nga yung pag-groceries natin at minsan yung pambili pa ng bigas. Pero alam mo ba kung anong ginawa kong technique para hindi ako mag-exceed sa budget? 1,000 lang talaga ang nilalagay ko sa wallet ko pag ako ay namamalengke. Pag meron ka kasi exact budget na nasa wallet mo, alam mo na kailangan mong pagkasyahin yun sa lahat ng mga bibilin mo. May listahan ako niyan mga mi. Kesa dun sa alam mo na sobra naman yung dala mong pera, kaya ang mangyayari, madadagdagan yung mga bibilin mo, which is hindi naman doon yung kailangan at wala naman sa listahan. So dyan sa 1K na pinamili ko mga mi, meron na tayong pork, meron na tayong chicken, meron na tayong fish, at ang importante, yung gulay. Ang mga anak ko kasi, hindi sila talaga mahilig sa karne. Okay sa kanila si chicken, okay sa kanila si fish, at gulay na may halong konting sahog na pork. Para kasi sa akin mga mi, ang pagbabudget, lalo na sa meal plan natin, ay hindi pagtitipid. Lalo na kung may ginugol ka sa buhay at may gusto kang marating at gusto kang makuha, kailangan nating mag-budget talaga sa lahat ng bagay. Ang importante naman dyan, kumakain ng 3 beses ang ating mga anak, may pang-4 pa nga, diba, merienda, at masustansya pa. At payo pa nga ni Miss Neri, diba, magtanim ng mga gulay sa bakuran. Sayang nga lang, lote sa paso lang meron kami sa terrace namin. Pero gagawin ko na din yun. So I hope na-inspire kayo sa na-share ko. Share nyo na rin mga mi. Thanks for watching. God bless everyone.